back with another video. So short ride lang to. Actually nagkayayaan lang kumain. Gusto ko talaga gamitin yung ADV kasi scooter group tong kasama ko. Kaso wala pa kasing ilaw yun. So ang pangit naman, mag-vlog ka na nga ng gabi, wala pang auxiliary lights yung gagamitin ko. So baka maboard lang kayo. Tsaka tahimik pa yun. So next time siguro kapag nakapagpalagay na tayo ng MDL, tsaka na natin gamitin yung ADV. Gulat si ate, sorry. For tonight, food trip lang tayo. Tapos kukunin ko yung PS5 ng kaibigan ko kasi hiram ako. Kung makikita nyo yung CR4 natin, all white na. Ay, bad trip yan. Nalaglag yung isang lens, yellow lens. Wala naman akong ginagawa, nagra-ride lang. Biglang lumuwa. Nag-upload ako ng short video niyan eh. So pwede nyo i-check na lang. Nandyan lang din naman sa channel ko. Nalaglag lang talaga siya. Nakakainis. Mahal pa naman yun. Grabe yung tunog ng downshift. Solid. Sa may Binondo daw kami kakain eh. Hindi ko lang alam kung saan, pero sana masarap. Hindi ako nag-dinner eh. Tinapay kape lang para hindi gutumin sa daan. Dun sa mga last videos ko, may mga nagko-comment na, actually laging may nagko-comment talaga na naka-off daw yung stabilization ng camera ko. Eh GoPro 4 lang yung gamit ko. Wala talaga siyang kasamang stabilization. So ayan, ngayon lahat ng marketplace ko puro GoPro. Anak na to ka. Kasalanan niya to eh. Pero kapag ano wala kasi talaga akong budget dyan. Pero since kaka-birthday lang natin, kung may makita tayong good deal, second hand lang na good condition, tapos may kasama ng mic adapter, so baka bumili tayo para ma-improve natin yung quality. Baka yung pala yung dahilan kaya di pa tayo nakakahit ng 1K subs, diba? Putik, sama ng tingin nila sa akin. Okay, so break tayo kapag magra-ride na. Tingnan ko lang kung kompleto na kami, tapos kunin ko yung PS5. Grabe, ang ingay, wala akong marinig. Grabe, palitan agad ah. Sheesh! Oy gag! Oy gag! Tay! At tabingi yung kalsada. Ay, shock. Wait bro. Side mirror. Ito po mama. Wala dito oh. Ito. Side mirror lang. Ito. Mirror lang. Ay gago, what's up? Pasok na ito. Ay po. Pero dito sa base. Di pa nakakaalis. Tabingi yung kalsada. Yung pinaglagyan. Ina, mahal side mirror ko. Wasak lang. Oh shit. Ito bro. 8K yan? Ay fuck. Seryoso? Oo. Putang ina, side mirror yan. Dito, okay lang kasi yung hirap pag nagasgasan eh. Bakal eh. Eto, dalawa eh. Ito, mapapalitan lang to. Nakatanggal to eh. Ay, eto rin. Ay, bapping Abot. sticker lang yan. Never ko na bagsak to, isang malala pa. Wala akong mura no? Gamitin mo muna yung kay Benito. Oo, gamitin mo yung kay Benito. Pero, wait. Dalawa naman preno yun eh. Hindi ko sigurado pero parang nakunan pa nung pabagsak na eh. Dito. Nakatingin ka ba? Patingin pa lang ako tapos bumabagsak na. Ang sakit pala makakita nun. Oo, wala yun. Hindi na puso. Ikaw yung atakin lang sa puso. So, ayun na nga, nakita nyo naman,
Paalis pa lang kami. Magsisimula pa lang yung ride namin. Tapos damn. Oh, anyway, eto guys, kakakuha lang ni Boswell CF Moto na sport bike. Ang ganda, type ko yung kulay. Yung teal, mahilig kami sa teal. Ang forma, sobrang forma. Kaya si Project yung forma, no? Okay, take 2. So iniwan niya muna yung Vespa niya, tapos siniram niya yung Vespa nung tropa namin. Buti nandyan. So grabe, sobrang ingay. Yan yung CF Moto na bagong bili. Sayang, gusto rin kasi nila mag Marilaki bukas. Gabi may lakad kasi ako. Grabe. Sobrang lakas. Nanggugulo yung tunog eh. So yun nga, hindi ako makakasama sa Marilaki nila bukas ng gabi kasi may lakad, may birthday. Pero at least nakasama ako ngayon. Ngayon ko lang talaga sila nakasama. Ilang beses na rin sila nakapag-ride. Kaso nagamit ko pa big bike, hindi man lang yung ATV. So ko na talaga lagyan ng auxiliary yun. Ginawa ko lang yung pang intro. So okay na, may intro na tayo. Yun, yan yung gusto ko para makunan ko sila. Solid. Mas masarap talaga mag-ride kahit wala pa kaming comms na ito O ako lang pala yung walang Freedcon. Pero masaya na, makita mo lang na kasama mo yung tropa mo sa daan. Halo-halo lineup natin ngayon. May CF Moto, may Kawasaki, may Kimco. Tapos yung kanina na Vespa, yun yung natumba. Sobrang malas talaga, hindi ako makaget over. Hindi ko lang gets bakit ang lakas ng buga ng hangin ng kanya. Kasi ito maingay na rin to naka-Acra na to. Pero ito sobrang lakas ng hangin, no. Ganun ba talaga sa iba? Wala rin naman kasi masyadong alam. Pero normal ba yun o something yun na dapat ipatingin? Naalala ko ito yung stoplight na parang hindi sinusunod. Ayan o. Diba? Wala talaga sumusunod. Ha? Sarap na na. Para sa vlog lang. Eto, susundan ko lang sila. Woo, grabe. Yung mga ganung verse sobrang tuwan-tuwa ako kasi parang yun yung nagpapasarap ng ride. Mostly naman mga 80% ng ride talagang chill lang. Shoutout to Sir Lele, chill lang. Pero mas chill to, walang helmet Dadating kaya yung time na next time sumasama na tayo sa mga Ironman. Hindi ko kasi kaya yung mga ganong long ride Pero pag pinapanood mo, ang sarap. Kasi syempre naka-vlog na, post na, edited na wala na yung kabuuhan na process. Pero kapag ginawa mo, grabe siguro unti-unti, baka next time may mga loop na tayong puntahan. Kahit yung mga maikli lang. Yung last episode ko, humiram tayo ng Hypermotard. So bigyan ko lang kayo ng update. Hindi pa rin naayos ng Ducati yung issue. Tapos to be clear pala, ang issue ni Daddy doon, nagkakaroon ng sa high temperature, nagkakaroon siya ng battery icon lumalabas. Hindi naman siya namamatayan tulad ng sinabi ko, pero parang nag-iiba daw yung throttle, yung hila niya. So medyo naiiba yung performance ng bike.
At saka syempre as a Ducati bike, parang ayaw mo naman na may ganun. Ang hindi lang namin magets, bakit hindi maayos ng Ducati yung ganong issue nila na nangyari na dun sa unang RVE, ay sa unang hypermotard ni Airpat. Tapos ganun din sa hypermotard niya ngayon na RVE. So for some reason hindi nila ma-fix, di ba? Puro ano lang, check lang, update ng software, PMS, baka ganito, baka ganyan. Okay, so naputol yung battery natin kanina, pero tapos na rin naman kami kumain. Medyo masikip yung lugar, pero ang sarap nung pagkain. Ang daming tao, mukhang pinupuntahan talaga. First time namin doon. So ngayon, pauwi na tayo. Kukunin ko lang yung PS5 na bag, tapos biyahe na rin pauwi, kasi kailangan ko makabalik ng 10:30. Takta alas 10 na. Whoop! Sarap. Tamang enjoy lang. Ayun lang, wala kaming comms. Nagkaiwanan. Alam ko nasa gitna ako eh, kasi nauna sa akin si Pipoy. Siya yung naka-Vespa. Ayun, yung Z9. Ayun, yun na pala sila. Namimiss ko yung dilaw na ilaw ko, nakakailang. Parang pagputi kasi walang dating. Ito yung gusto ko ipalagay sa ADV, oh. Tingnan nyo. Shout out to Sir Ron. Ayan, nagpakabit siya ng sa Mavs Garage ba yun? Mavs Garage ata, kung di ako nagkakamali. Ang tagal na namin nag-uusap nung kausap ko sa Facebook. Hindi matuloy-tuloy kasi di ko alam kung maganda ba talaga. Pero ngayon nakita ko na ng actual, mukhang solid naman. Naiwan na ata tayo. Ito sila. Regroup. Nakakatakot yung mga truck. Oy, dadiretso na ako kila Pipoy ha. Baka maghiwa-hiwalay na tayo. Ingat kayo, ingat. So ayan, yan yung buga nung gusto ko ipalagay doon sa Mavs Garage. So kaparehas niyan, 5.5K MDL kasama na lahat, bracket installation, at saka iyaya na horn na naka-rapid horn. So mukhang solid naman. Unahin ko siguro yung scooter natin. Grabe, ingay. Ang aggressive pala ng positioning ng Z900 sa paa, no? Kung titingnan, naka ano yung paa niya, naka-bend, oh, parang sport bike. Ayan, oh. Nakaganon siya. Parang mas aggressive pa yung paa ng Z900 kaysa dito sa sport. So kakaliwa na rin tayo agad dito. Sila, padiretso sila doon. So yun nga, I guess we can end the video here. Short night ride lang na nagkaroon ng mga eksena, pagtumpa ng Vespa, food trip, tapos bagong motor sa lineup natin. So solid na rin, hindi ko in-expect na ganito ka-solid yung quick ride natin. Sa mga nanood, thank you very much. Please keep on supporting and watching our videos para kumalat pa at mapanood pa ng iba ang ating mga video at lumaki ang ating YouTube channel. So sana next time meron na tayong mas magandang GoPro 10 at least, para gumanda yung quality ng ating videos, 'di ba? So again, thank you everyone. Ride safe to all of you. Peace.